Pad po ng K-12 program po ng DepEd, di ba po marami po naging kailangan na materials po, particular po sa mga books na mga gagamitin po. Ano po masasabi niyo po dun sa mga books na nailimbag po pero marami daw pong mali? Well, una sa lahat, mali po yung pahayag na marami pong books na nailimbag at marami pong mali. Yung lumabas sa mga pahayagan o sa telebisyon o yung naiulat sa radyo, yun ay first draft ng isang grade 10 module natin na ipinresinta kaya lumabas sa ating mga trainers na tinatawag. Yun ay grupo ng mga opisyal o mga kaguruan na kaya nga trainers. Iti-train natin para i-train naman nila yung mga guro sa kanilang mga division. First draft yun. At yun ang isa sa mga layunin. Makita ito ng mga trainers, punahin yung first draft ng module at tingnan kung may mali o wala. At yun yung nakita nila. So that's the first draft. Siguro kailangan maunawaan natin yung kabuuang proseso. Pagkatapos nun, iti-train itong mga trainers na ito yung mga kaguruan natin sa bawat division. So yun na yung second draft, pwede mong sabihin. Hihingan uli sila ng komento. Pagkatapos nun, ay yun ang huling bersyon ng ating aklat. Klarong-klaro, maaari niyong tingnan itong o i-validate yung sasabihin ko sa inyo. Hindi malawakan na pagkakamali ang nakita. Ito po'y isang module lamang at doon sa first draft po lamang. Opo. Edi kung masasabi niyo pong, di ba po sabi niyo po na mga draft lang po yung mga mali po. Edi sinasabi niyo po na parang yung mga sinasabi po nila na mali nga daw po, hindi po talaga totoo. Well, totoo may mali. Okay. Pero first draft. Bali, yun po yung sinasabi nilang parang ayun na po yung pinamahagi sa mga Baka hindi nila Kaya magandang tanungin ninyo ay, sabi mo maraming mali, di ba? Opo. Okay. I'll push it further. Then we check. Yung huling version na inilabas, mayroong mali pero kakaunti lamang. Mabibilang mo sa daliri ng iyong kamay. May nakalusot. At ngayon ay tinitingnan ng DepEd paano nangyari ito. Ang isang pahayag na lumalabas ay baka mali ng publisher. Ngayon, ito naman ang sinasabi ko. Mali yung sinasabi ni Numan na mayroong malawakang pagkakamali at para sabihin na hindi maaaring pagkatiwalaan ang ating mga aklat. Yun sinasabi ko, mali yun. Kung mayroong mali man, yun ay very isolated, nakalusot, at tinitingnan natin paano nangyari ito at isang module lamang ito. Tayo ay mayroong modules sa bawat asignatura na ating itinuturo sa lahat ng baitang. Yan, grade 10 lang. Mula kinder hanggang grade 10. English, Filipino, Math, Science, Araling Panlipunan. 5 asignatura yan. Music, Arts, PE, Health. Dagdagan mo ng 4. 9 na asignatura yan. Dagdagan mo ng edukasyon sa pagpapakatao. 10. Bawat baitang. 10. I-multiply mo ng 11. That's 110 modules. Isa ang nakitaan ng kaunting pagkakamali. Hindi malawakan. Hindi malawakan. Yun, pwede mong i-validate yun. Kung sino man yung nagsabing may mali. At inaalam natin paano nangyari ito. Panghuli kong punto. Let there be no mistake about this. Our book should be perfect. Dapat perfecto yan. Ngunit, may nakalusot. Kaya natin pag-aaralan. Nung una kong, anong pangalan mo? Giovanni po. Giovanni. Have you heard the word erratum or errata? Di mo naman ibig sabihin na erratum or errata? Yun yung inilalagay sa dyaryo kapag mayroon silang nailimbag sa dyaryo. Doon ko unang nakita yung salitang yan. Erratum, yung isa nakita ko, errata, dahil maraming mali. Dahil nagkamali sila sa pahayagan nila, at yan ay mga sikat na pahayagan nung mga nakaraang issue nila. Yung isang natatandaan kong mali, mas patindi. Larawan ng isang buhay na tao, kanilang inulat na namatay na ang taong ito. Then they said it, erratum. Kung ang mismong mga pinakamalalaking pahayagan, minsan ay nagkakamali rin. Siguro yun ang nangyari rito. Ngunit walang kaduda-duda, tinitingnan namin mabuti, itong very isolated instance of error
in our textbook. Very isolated. And you could validate that. Kapag marami, let me know. Kasi I'm sure yung sinasabi mong marami, tell me how many books. I'm just asking Giovanni. Sabi daw po nila yung mga, almost daw po yung mga pinamahagi daw po, mali po talaga. Pero ilang books yun? Siguro daw mga... Kasi kung pinamahagi mo nga yung book na sinasabi ko ang inaamin kung meron na iilan lang, pwedeng isa lang. Libro yun, di ba? Opo. Pero siyempre, napamahagi mo. May nakalusot. Alam mo, you look at your book, baka nga minsan may small wrong spelling din yan sa yung mga pinakamahusay na nakita mo. Ako, may nakita ako sa law books ko meron. Opo. So, pero that should not be an excuse. It should be perfect and we're looking at that. Bakit may nakalusot? Na kakaunti lamang hindi yung malawakan. Yung sinabi mong malawakan, I want you to research on that. I request, Giovanni, for your benefit. Ilan ba pag sinabi natin marami? At pag sinabi nilang maraming, sabi ng DepEd, ito ata yung first draft, totoo ba yun? You check. And then you will validate, I'm sure. Because those people who interviewed me, I asked them to validate. And they went back to me and said, tama kayo, Asek. Meron ngang mali yung kaunti lang. Sir, last question na lang po. Yung mga sinasabi niyo pong mga nakalusot po na mali, may plano po ba kayong baguhin po yun or palitan po? Well, mayroong, kasi yung pagkakamali ay yung nakita natin parang may maling hyphen, dapat may hyphen pero walang hyphen. Yung isa mali yung tense. Kung may planong baguhin, kung ililimbag ulito, makakasiguro kang babaguhin ito. Una, pangalawa, ikaw ay makakaasa, Giovanni, na ang ating mga guro alam itong mangilang-ngilang mali na ito dun sa grade 10 module na binabagay ko. Alam nila yun. They have pointed that one out. At i-correct nila yun on their own when they talk. In other words, you don't have to be worried because definitely our learning modules are okay. May nakalusot lang na isa. And paulit-ulit ko sinasabi, dapat perfecto, pero hindi nga naging perfecto eh. So, alamin natin paano nangyari. In the same way, you look at the word that I mentioned to you, erratum, errata. Kailan ito ginagamit kalimitan? Sa mga pahayagan. Ng mga sikat at lahat ng pahayagan pag sila ay may pagkakamali. Ibig sabihin, sila rin nagkakamali. Sila rin minsan nagkakamali. At bakit nakalusot yun? Because there's no excuse na magkamali. They should investigate too. Ganun din ang aming gagawin. So, yun na po, sir. Thank you, Giovanni. Thank you po. So, group kayo?